Tayo ngayon natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, unang araw ng ikapitong buwan ng taon, nagkatipon ang lahat ng Israelita sa Jerusalem, sa liwasang bayan na nasa makapasok ng pintuan patungo sa tubig. Hiningi nila kay Ezra ang aklat ng kautusan ni Moises na ipinatutupad ng Panginoon sa bayang Israel. Si Ezra ay isang saserdote at dalubhasa sa kautusan na sinugo ng Panginoon ng panahon ni Moises. Kinuha nga ni Ezra ang aklat. Dinala niya ito sa kapulungan binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong nagtitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Siya ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Si Ezra ay nakikita ng lahat, sapagkat ang mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang panggalang sa Panginoon. Binasa ni Ezra ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at pinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban. Ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika niya, Nehemias at Ezra at mga Libita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak, nga kaya't sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito ay dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang mga tao ay inalim ng mga Libita at pinatahimik ang mga ito. Wika sa kanila, walang dapat malungkot sa inyo, sapagkat ang araw na ito ay banal. Umuwing masaya ang lahat upang magdiwang. Kumain sila at uminom, at binahagi na naman ang wala. Silang lahat ay nagdiwang sapagkat naunawa nga nila ang pinaliwanag sa kanila.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot at tao ay bagong buhay. Iyang kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa lahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntunguning binigay ng Poon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin, naiiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan. Kapag siya ang umatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Hindi pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot ng sakdal tamis. Kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan na nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot nila sa inyo, sapagkat ang mga manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan nito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumidikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga taong sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa kanilang lahat at welcome po sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Lalo pa doon sa mga deboto ni Padre Pio na first time pa rin na nakabisita dito sa Pambansang Dambana. So sana ito ay hindi maging una at huli para sa inyo. Kahapon sa aking reflection at kadugsong, the continuation ng ating gospel for today, ang challenge sa atin kapag gusto nating sumunod sa mga yapak ng ating Panginoon ay pasanin din ang mga hamon ng buhay. Maraming balakid, maraming challenges kakaharapin sa pagsunod kay Kristo. At ngayon naman, sa pagpapatuloy ng ating ebanghelyo sa mabuting balita ayon kay San Lucas, ang mga alagad o mga disipulo ni Jesus ay ipadadala niya yung 72 na mga disipulo sa iba't ibang nayon o bayan para sa pagpapalaganap ng mabuting balita. My dear brothers and sisters, nais niyo bang tulungan si Jesus sa kanyang misyon para sa pagpapalaganap ng mabuting balita? Sinasabi niya ng ating Panginoon na may malaking gawain ang bawat isa sa kanyang mga disipulong sinusugo. Malaking hamon sa kanila ang misyon na gagawin nila. At katulad din ng pagsunod sa yapak ng ating Panginoon, marami silang kakaharaping problema. Marami silang kakaharapin ng mga pagsubok sa buhay. Lalo pa, at ang bili ng ating Panginoon dito sa ating ebanghelyo, walang magdadala ng kahit ano paman. Ni supot o lalagyan o even yung panyapak nila sa paa. Manalig sila sa mga taong daratnan niya o manalig sa mga taong maaaring tumanggap sa kanila. Alam niyo, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, nakokonti na lamang kumpara sa napakaraming tao kapag magpapahayag ng mabuting balita. Kokonti na lamang ang mga manggagawa sa kanyang ubasan para maipagpatuloy ang gawaing ito, ang misyon ng ating Panginoon, ang magpalaganap at magpahayag ng mabuting balita. At hanggang sa mga panahong ito, maaaring iilan na rin lamang ang nagpapahayag ng Ebanghelyo. Lalo nang kokonti na lamang din ang nagpapahayag nito at nagsasabuhay ng kanilang ipinapangaral. Kahit pang batid nating halos milyon-milyon pa rin ang hindi nakakarinig ng mga salita ng Diyos dahil sa kakulangan ng mga tao na nagbibigay ng oras at panahon para ipalaganap ang salita ng Diyos. At ito yung hamon sa bawat isa sa atin. Dahil kung tayo mismo ang gagawa at kikilos, maaaring mas marami ang maaabot ng mabuting balita. Pero ano nga ba yung pagtingin ng marami sa atin? Parang ikinakahon o binabaks na lang na ang pagpapahayag ng mabuting balita, yung preaching, ang evangelization, ay nauukol na lamang sa mga katulad naming pari, mga relihiyoso, mga madre. Pero mind you, lahat tayo, ikaw, ako, tayong lahat, we are called to evangelize
ipalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pero iilan na lang ang nagbibigay ng oras at panahon na kahit pa nga dito sa pagsisimba, namiminsan na lamang nagagawang makinig. Oo, marami ang nakikinig sa salita ng Diyos. Pumapasok dito sa kanang tenga, lumalabas dito. At meron namang nakikinig, pumapasok dito, hindi na pinalalabas dito, iniisip at isinasa puso. Yan ang mga klaseng nakikinig sa mga salita ng Diyos. Pero pag-uwi, ang tanong, naisasabuhay ba yung bawat salita ng Diyos na naririnig kapag kayo ay nagsisimba? O sometimes, may madadaanan kayo na preacher sa mga kalye, sa mga kapatid natin na iba ang mga denomination o relihiyon na pinaniniwalaan, pero nagsusumikap na sa pamagitan ng kanilang pagpipreach sa daan, sa bus, at kung saan-saan pa, minsan kapag hindi natin kabilang o hindi natin kasama sa pagiging Katoliko, wala tayong panahon para pakinggan sila. Pero I really admire those people na nakapagbibigay ng oras at panahon sa init ng araw, kahit ulanin, kahit umakyat ng bus, and they try to preach at kahit papaano may marinig ang mga tao. My brothers and sisters, sa panahon ngayon that we have the era ng high-tech communication, hindi na mahirap ngayon ang magpalaganap, mag-preach. Hindi na kailangan ng F2F na vocal preaching o yung tinatawag nating face-to-face na vocal preaching na ginagawa naming mga pari. Tayo lahat ay hinahamon ng makabagong teknolohiya na mangaral at ipalaganap ang mabuting balita sa pamamagitan ng social media gamit ang ating mga gadgets, gaya ng cellphone, ng computer, at kung ano-ano pa. Bakit hindi natin gawin sa halip na masipag tayong nagpo-post sa FB, sa Instagram, mag-reels, mag-TikTok, ng ating mga selfie, yung ating mga pagkain, travels, pamamasyal, na ang karamihan naman ay minsay yabang at pride na rin lamang na kapag uwi sa kanilang bahay, maraming billing statement na naghihintay sa kanila sapagkat yung ginastos ay puro utang. Ganyan ang marami sa atin. I have nothing against for those people na ginagawang trabaho na rin at kinakarir ang pagbibideo, pagre-reels, pag-YouTube, because they earn according to them. But mind you, my dear sisters and brothers, bakit ang hirap sa atin at subukan na mag-post tungkol sa ating Panginoon? Mag-post tungkol sa ating pananampalatayang Katoliko. Para sa ganoon, mas marami pa tayong maakit, makilala ang ating pagiging Kristiyano, ang ating pagiging Katoliko. Pero yun ang mahirap. Ang marami sa atin na nag-i-engage sa social media, karamihan, baka sakaling kumita. At ang iba, ang gusto maraming likes, maraming mag-share, maraming mag-heart, para hindi sila nalalayo doon sa mga kaibigan nila, sa mga kakilala nila. But my dear friends, sa panahong ito, na kailangan nating ipakilala ang ating Panginoon through social media,
meron tayong pagkakataon. Meron tayong dapat gawin. Maging bahagi ng misyon ni Jesus na ipagpatuloy ang kanyang pagpapalaganap, pagpapangaral ng mabuting balita. Nang sa ganon, maraming matuto, maraming makilala si Jesus sa kanilang buhay. And that is a great challenge para sa atin. Hindi lamang may palaganap ang misyon sa mabuting balita, kundi tayo rin, umaasang tayo'y susunod sa kagustuhan ni Jesus na sumunod sa kanyang yapak. My dear friends, maipakita din sana natin kung ano yung ating napipreach, that we live what we preach. Na isa sa buhay natin kung ano ang mga lumalabas sa ating mga bibig. Na kung tayo'y nangangaral, na kung tayo'y nagsasalita ng tungkol sa pagiging simple ng buhay, ng kasimplihan, makikita at makikita that we live simply. At kung tayo'y nagsasalita tungkol sa pagpapatawad, tayo din mismo marunong magpatawad sa ating kapwa. Mahirap isagawa ang salita ng Diyos para ipangaral at ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Sapagkat nararapat lamang na ikaw mismo kaya mong isabuhay kung ano ang sinasabi mo at ipinapangaral mo tungkol kay Jesus. At yan sa aming mga pari, sa mga religious, sa mga madre, yan ang malaking challenge palagi sa amin. Na kung ano ang dapat daming maipangaral, yun din ang aming isa sa buhay. Sa halip ay magtago kami sa kung ano ang aming totoo na kalooban at mga gawain. At kayo din, bilang mga laiko, ang pagsunod kay Kristo ay ang maisabuhay ang kanyang mga salita. Inaasahan tayo ni Jesus dahil kokonti na lamang ang mga manggagawa sa ubasan ng ating Panginoon. Iilan na lamang ang nagbibigay ng oras at panahon para mangaral at magbahagi ng kanyang salita. At asahan ninyo na kapag ginawa natin ito, ipagkakaloob ng Diyos ang anumang hilingin at kailangin o naisin natin sapagkat tayo'y tumutulong sa kanyang misyon. At kung anuman ang pangangailangan natin, ibabalik at ibabalik ng Diyos ang pabor na iyon. My dear brothers and sisters, matatanggap niyo ba o magagawa niyo ba na tulungan si Jesus sa kanyang misyon na ipalaganap ang mabuting balita? Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagpapala mo.
Magsitayo po ang lahat. Pangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ang siyang magkaloob ng iyong pagpapalang na sa aming umaagos sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nagadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin
ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, peace with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep me safe for eternity. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na makibagani inaalintana mga hirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi umahanap ng kapalit ng kaginhawa. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Na di naghihintay, kundi ang aking mabatid, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat. Magsitayo po ang lahat. Walang hinihintay mula sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian na aming nilalaukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat
Padre Pio taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat Kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, Turuan mo kami nawa sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkakasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam rin po namin mula sa main arch entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Clego, Clean as you go sa pambansang dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po natin tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, ngayon Sabado, 7 ng Oktubre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyahang magdala ng kandila. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli magandang gabi po sa kanilang lahat at mag-ingat po kayo sa inyong mga pag-uwi sa inyong mga tahanan. Salamat po. O Inang mahal, narito kami, awit-awit ng Ave Maria, sa anak mo si Jesus. Puso namin naihahalin.